Mga mahahayap na mga pananalita, mga paninirang personal at sari-saring inimbentong kasinungalingan, kagaya ng garapalang pagpuputol-putol ng tape upang maiba ang ibig sabihin. Dagdag pa ang sari-saring habla sa hukuman ng tao ay halos nagamit na ng mga pastor ng demonyo laban kay Brother Eli Soriano. Mga diversionary tactics para lamang makaiwas sa isang kumprontasyong bibliko. Mga pamamaraang halatang-halata na ng madla na ginagawa nila ito para lamang mapigilan sa pagsasalita si Brother Eli Soriano. Subalit sa kabila ng ganitong malawakang kampanya ng ating mga kaaway sa pananampalataya, ay hindi maitatanggi na samantalang ginigipit tayo ng ganito, ay mas maraming mga kababayang nagsusuri ang mas madaling nakapagdesisyon kung sino ang mali at kung sino ang totoo. Sino ang sa Diyos at kung sino ang mga kampo ng demonyo. Magandang araw po. Atin pong ipagpapatuloy ang espesyal na pagtatanghal ng weirdong doktrina kung saan itinatampok natin ang mga dating kaanib ng iglesyang tatag ni Felix Manalo na nangabuksan ang isipan dahil sa katotohanang ibinabandila ng programang ito sa panguna ni Brother Eli Soriano. Mga taong dating buong puso ang pagsunod sa mga mali-mali at weirdong doktrinang itinataguyod ng iglesia sa diliman. Ngunit ngayon ay tumatahak na sa daan kung saan sila nakasumpong ng kapahingahan ng kanilang mga kaluluwa. Gaya ng binabanggit sa aklat ni Propeta Jeremias sa Kapitulo 6, talatang 16. Ganito ang sabi ng Panginoon, magsitayo kayo sa mga daan at magtitingin kayo, at ipagtanong ninyo ang mga dating landas kung saan naroon ang mabuting daan, at magsilakad kayo roon, at kayo'y mga kakasumpong ng kapahingahan sa inyong mga kaluluwa. Muli, tunghayan po natin ang ilan sa mga kaluluwang ito sa kanilang pagpapahayag ng kanilang pananampalataya. Kusuri na ako. Tinitingnan ko tama yung sinasabi ni Brother Eli. May batayan pa siya. Lahat naman ng sinasabi niya may batayan sa Biblia. Kaya din ako na nakirot yung puso ko para makinig tayo ng diretso at tuloy-tuloy. Kung pa magsuri pa lalo. At napasin ko rin na yung mga ginagawa namin dati sa iglesia, eh wala sa Biblia. Baga yung iba ron, yung mga tulad kay Jesucristo, Diyos siya na nagkatawang tao. Sa iglesia, tao siya. Sinasabi mo na tao siya na tanging tao na hindi nagkasala. Eh, may nabasa na lang sa Biblia, may sinabi si Brother Eli na lahat daw ng tao ay nagkasala. Kaya doon ako napaniwala na si Jesucristo nga ay isang Diyos na nagkatawang tao. Dahil po kay Brother Eli, nalaman ko na pati po si Kristo ay Diyos na sinasabi po sa Iglesia ni Kristo na tao lang. Tapos po yung mga maling aral po, kagaya nga po yung banal na hapunan, ginaganap po sa umaga. Tapos sabi nga po ni Brother Eli, bawal daw po yung banal na hapunan na may kasama nga po na yan. Malaki po ang pinagkaibahan ng dating daan at saka ng iglesia. Kaya po ako natitisod sa iglesia. Gawa po yung mga kapatiran. Puro po kahalayan ng ginagawa nila. Una pong hindi ko nagustuhan yung bago po pumasok sa panambahin, sa labas po nanigirili po muna. Pangalawa, yung mga may katungkulan, nakikita ko po na nanood ng sine. Pag meron silang makaaway, hindi maaaring hindi napagtulungan yung mga nakaaway nila. Kaya nga po nung natira kami ng San Joaquin, yung mga iglesia roon, mga kapatiran ng mga iglesia doon, sila pa yung nangaharang doon sa mga tao para kikilan nila ganun. Pampo, yung walang pusong, walang damdaming kan, hindi marunong maawa sa hindi nila kaanib.
Umalis ako sa Iglesia ni Cristo kasi, may mga tinuturo silang hindi nila kayang patunayan sa Biblia. Kagaya nga ng yung pagbabanal na hapunan, tapos yung mga pag-aabuli na walang maayos na paliwanag. Kasi pagka sa iglesia, wala kang babasahin yung Bible eh. Yung kay Brother Eli, dalisay na dalisay. Yung pinanggalingan ko, bulok na bulok. Yung mga kain babaw, yung mga inalisang pastor. Maganda sa ibabaw, sa loob bulok. Talaga ng kung dyan, yung hindi matanggap ng budi ko, yung bang dinidiktahan ka sa iboboto mo. Kaya nung alam ko ng bumuto, talagang hindi ako nakipagkakaisa eh. Dahil yung pagboboto sa akin, yung alam ko naman masama. Alam ko naman kurakot siya eh, bakit iboboto? Saka yung mga kon talaga, yung mababagsik, totoo yun po. Dahil saksi ko ako nung pag may politika noon, nung nasa Alaminos pa ako sa Central, sabi nila nung sa district office eh. Yung mga politiko ko, nagbibigay ko sa baril ng baril sa amin na, yan ang isang hindi ko matanggap sa budhi ko talaga. Pag hindi mo sasabihin na si Manalo ang sugo sa uling araw, hindi ka babating sumuan eh. Tapos doon pa lang sa gano'n, pag susubok pa lang na sinasabi nila, aabunoy ka na. Kaya sabi ko, hindi ka pa naman membro, bakit ka? Sa Iglesia ni Cristo, mayroong ibang turo na hindi ko narinig katulad ng narinig ko dito sa dating daan.